Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Nagsisipag ka na ba? Magandang umagang sa inyong lahat. Kami, eto, nagtitinda pa rin ng sinigang. Ako ay may katangahan kanina, napaso ang aking 4 na daliri na mamaga. Masakit. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Wala naman akong bagong i-discuss kayo kasi wala namang bagong death threat eh. Meron lang akong bagong katangahan. Disgrasya ako kanina. Paso yung kamay ko, 4 na daliri. Wait lang po tayo sa mga viewers. Yan. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Lourdes Baraga. Okay. Ayan. Kamusta naman daw tinda mo ngayon, sir? Okay naman. Ayos. Meron pa. May konti pa. Kasi, ang panahon ngayon, unpredictable eh. Sobrang unpredictable ng panahon ngayon. Siguro, yun ang dahilan kung ba't hindi masyadong nagsilabas ang mga tao. Pero konti na lang to. Siguro mga good for ilang order na lang yan? 10? 10. 10 order na lang. 10 order lang. Maya konti, mauubos na to. Pinapaubos na lang namin yung paninda. So, kung kapitbahay kayo, pwede kayo pumunta rito. Welcome kayo pumunta rito. Sup, kuya? Ito, okay lang naman. Relax lang. Happy lang. Shoutout from Indonesia. Kamusta dyan yung nahuli? Nasaksihan nyo ba? Nasaksihan nyo ba yung pagkahuli? Ganda ng tanong ni Charlie, oh. Sige, simulan na muna natin dito kay Charlie sa TikTok. Idol, naniniwala ka ba sa Book of Enoch? Hindi ako naniniwala sa Book of Enoch. Unang-una, hindi ako naniniwalang si Enoch ang sumulat nun eh. Merong Book of Enoch. Pinangalan kay Enoch yung libro, pero di mo alam kung sino sumulat niyan. Paano ko nasabi? Si Enoch, ikapito sa lahi ni Adam. Ikapito si Enoch sa lahi ni Adam. Kung ikapito siya sa lahi ni Adam, parang, kung di ako nagkakamali, lolo yata siya ni Noe. Kung lolo siya ni Noe, kung meron mang sinulat na libro yung lolo ni Noe, nasama na sa bahay yun. Hindi naman kasama sa daong ni Noe yung yung lolo niya eh. Ang kasama lang doon, siya, yung mga anak niya, yung mga asawa ng anak niya, at saka yung asawa niya. Yun lang kasama nun eh, pero yung lolo niya, hindi kasama ron sa daong. Kung meron mang sinulat na libro yun, malabong ipinadala kay Noe nun, kasi wala pa yung, merong malaking possibility, wala pa yung art of writing dun. Ang merong unang art of writing, Sumerians. Sumerians, lumitaw yan pagkatapos na nung Great Flood eh. So, hindi ako naniniwala ron sa Book of Enoch. Sige, next question. Tanong ni John Lloyd, nasa Angono ka pa din ba, Idol? Dito lang ako sa harap ng barangay na Mahabang Parang. Dito sa Angono, Rizal. Sige, go. Tanong ni Mark Angelo. Good evening. Balita daw kay Pugoy. Walang balita eh. Hindi nagparamdam eh. Hindi ko alam kung bakit. Baka siguro dahil hindi niya kayang panindigan yung mga statements niya. Syempre, ikaw nga naman ang hamuli ng debate tungkol sa statement kung alam mong hindi mo kayang panindigan. Papalag ka pa ba? Magsasalita ka pa ba? Di ba? Pero alam mo na. Puta, gawain bakla yan. Nagsalita ka ng mga bagay na hindi mo pala kayang panindigan. Kung di mo pa kayang panindigan, madali namang humingi ng dispensa eh, di ba? Sorry ka lang sa taong bayan. Kasi for all you know, baka may napaniwala ka palang mga tao na akala nila wala sinabi ang Diyos na, di ba, huwag ka magparami ng asawa. Where in fact, meron naman talaga nababasang ganun. Diba, sorry ka, hingi ka dispensa. Hindi yung tangina, wala ka namang pagkalalaki nun para puta, kinastigo ka tungkol sa bagay na sinabi mo. Na mali, na hindi mo pala kayang panindigan, pero di ka rin mag-sorry. Diba, tigasan na lang ng mukha yan eh. Tigasan na lang ng mukha yan, bugoy. Tangina, 2 juts ka sa akin, brad. 2 juts. 2 juts, parang muffins. 2 juts, parang muffins. Sige, go. I love you ka na, I miss you daw, sabi nung nag-chat. Sino yun? Sino yun? Kunyari ka pa sino? Naniligaw yun eh. Okay, sige. Naniligaw yun. Charlie, may lumitaw nakasulat. Yung pag may nag-chat, di ba? May ulo na gano'n. Lobas, I love you. I miss you. Atat kasi mga naniligaw na I love you ka na. Sa tingin mo ba okay yun, sir? Kapag naniligaw ka pala, nag-I love you ka na. Woo! Okay. Ayokong sagutin yung kapirasong parte na yan. Takin naman, malay mo, naliligaw sa'yo, nakikinig pala sa atin. Wala naman akong pake.
Wala akong Sige, next question. Tanong naman po ni Charlie Santa Ana, saan ba yan? Gusto ko talaga dayuhin yan. Ride with Chuck's Motovlog. Andito lang tayo sa mahabang parang Barangay Hall sa Angono Rizal. Mahabang parang Barangay Hall sa Angono Rizal. Sige, next question. Ayan. Tanong naman ni Ansel Shernan Astillero, totoo ba yung mga hinukay na malalim tapos naririnig yung nagsisigawan na demonyo, inferno ba yun? Nakita ko yun sa YouTube. Hindi totoo yun. Concert yun. Concert. Yung nagluhulog daw ng microphone. Hindi mo kayang ihulog yung microphone sa gitna ng mundo. Ang pinakamalalim na nahukay ng tao, hindi pa halos lumalampas ng mantel. Mababaw lang yung nahukay ng tao, yung pinakamalalim na hukay. Mababaw lang yun, hindi pa ganun kalalim yun. Hindi ko nga alam kung lumampas na ba ng crust yun eh. Ewan ko kung lumampas na ng crust yun. Pero hindi pa ganun kalalim kumpara mo sa diameter ng mundo kung gaano kalalim talaga eksakto yung yung gitna mismo ng mundo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nakita ko yun eh. Ang ginawa nila doon, yung kasi lumang video na yun. Yun yung mga panahon na pag gumawa ka ng fake na video, paniniwalaan ka agad ng mga tao. Nakita ko yun. Yung parang may mga, may sumisigaw-sigaw na gano'n. Ang totoo, nilapat nila yun, concert yun eh. Audio ng concert. So, hindi pa nagsasalita yung mismong banda. Naririnig mo yung audience mo nung banda. So, concert yun, nasa concert ground. Nilapat nila yun. Tapos nakita, audio ng concert. Audience ng concert yung nagsisigawan na yun. Hindi yung galing sa impyerno. Nakita ko yun. Sige, next question. Tanong naman po ni Miguel Fecundo. Agartha, totoo ba? Ganda Alam mo, magaganda yung mga tanong din sa TikTok Agartha, totoo ba? Hindi ko alam. Pero merong nakitang malaking packet sa loob ng mundo na kung tubig man daw ang laman nun, mas marami pa yung kaysa sa lahat ng tubig sa ibabaw ng lupa. So may malaki-laking packet sa loob ng mundo. Hindi ko sigurado kung Agartha mo na matatawag yun, pero meron kasi sa Biblia ang binabanggit na galing sa maraming tubig yung 666. Tapos merong binuksan yung lupa, tapos may mga lumabas na mga hayop na parang kasi mga tawag dito, grasshopper, mga balang na kasing laki ng kabayo, lumabas galing sa lupa yun eh. Pag binasa mo yung Apokalipsis, syempre hindi mo naman alam kung literal ba yun o spiritual, pero binuksan yung lupa. Tapos pagkatapos may lumabas na malalaking balang na kasing laki ng kabayo. Imagine mo, grasshopper kasing laki ng kabayo. Diba? So hindi ko alam kung totoo yung Agartha. Basta ito alam ko. Ito sigurado ko. Yung Agartha, hindi aral ng Kristyanismo yan. Hindi rin aral ng Muslim yan. Aral yan ng Buddhism. Yung Agartha. Hollow Earth Theory. Pero merong possibility yan kasi ang dami talaga pag binasa mo yung mga lumang libro, ang daming mga lumang libro na nagsasabi na may laman talaga ng mundo. Yung gitna, may laman. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ko masagot ng diretso sa inyo kasi syempre, alam mo naman obviously conspiracy theory pinag-uusapan natin dito Pwede kang you may consult the old books gaya ng Biblia, gaya ng Quran, gaya ng iba't iba pang marami pang ibang mga libro. Pero at the end of the day, walang confirmation yun kasi bawat isang spiritual book contradicting to another spiritual book pag magkaiba sila ng paniniwala. Halimbawa, basahin mo ang Biblia at saka Quran, magkaiba ng paniwala ang Biblia at saka Quran Although, merong crossing ng border na katulad ng bawa kay Kristo, 'di ba? Meron din Kristo sa Biblia, meron din Kristo sa Quran, may Jesus. 'Di ba? Pero generally, alam mo na kada isang paniniwala, iba ng iba yung mga yan kumpara dun sa iba. So, meron mga common denominators katulad ng Great Flood. Kasi kahit sa iba-ibang mga religion, bukod sa Kristyanismo at saka sa Islam, may mga iba pang mga religion na naniniwala sa Great Flood Tapos merong mga patay na religion na meron silang pinaniniwalaan talagang Great Flood in the past. Kahit science. Kahit science Alam mo, yung science nga, tingnan mo, kahit science, yung science, hindi exactly kino-confirm yung Great Flood, diba? Pero meron kasing nakasulat sa Biblia at saka pagkakahawig, yung sinasabi rin ng siyensya, na kapag kinarbon date mo, ano tawag dito? Meron sila specific na term dun yung parang energy ng mga bato, na yung parang, kung hindi ako nagkakamali, South Africa, nakaduktong sa East America, kung hindi ako nagkakamali. Merong ganun Tapos pag binuo mo, mabubuo mong isang kontinento yan na Pangaea. Na meron ding binabanggit na ganun sa Biblia. Na merong isang lugar na pinangalanan on a certain name, ang dahilan kasi nagkahiwa-hiwalay ang lupa. Pagkatapos ng Great Flood. Yun. At nagme-make sense yun.
Nagme-make sense yun. Bakit nagme-make sense? Kasi pag binasa mo yung nasa Biblia, yung nakasulat doon specifically tungkol doon sa Great Flood, hindi lang naman yun basta umulan ng malakas tapos bumaha, hindi lang ganun yun eh. Pati yung nasa ilalim ng lupa na ang tawag bukal ng kalaliman, nasira yun, nabasag. Nababasa yun, nasa Biblia yun. Ang tawag bukal ng kalaliman, nasira, nabasag. Tapos lumabas galing sa ilalim ng lupa mga tubig. So meron talagang possibility lumubog talaga buong mundo. Meron talagang possibility yun. Tsaka yung seashell sa mga bundok. Oh, merong mga ganun, may mga seashell sa bundok. Magtataka ka rin paano nagkakaroon ng mga ganun eh. Diba? So yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong ni Joshua Blanco, pinaflood niya kasi. May sinigang pa daw po. Meron pa, may konti pa. 10, mga 10 orders na lang, ganun. Sige, go. Tanong ni Ayan XXM, Boss, minsan ka na bang binanata ni Makagago o muntik pa lang? Hindi ko siya kilala personal eh. Pero not that I know of. Wala naman kasi siya ibabanat sa akin. Ang binabanatan ni Makagago, yung kumikita ng pera na wala sa lugar sa internet. Yan ang binabanatan ni Makagago. Yung mga siraulo sa internet na kumikita sa paraang siraulo din. Yun ang binabanatan niya. Ano mababanatan mo sa akin? Wala naman ako monetization eh. Wala ako monetization. Yung YouTube nga, puta, hanggang ngayon may $100 dun. Hindi ko pa rin nakukuha eh. Kasi yung pala mo sa akin, pupunta ako ng post office. Kasi sabi daw, i-deliver daw dyan sa bahay yung ano mang parang code daw yata yun. Tapos kailangan mong i-type sa YouTube yung code para makuha mo yung pera. Eh hanggang ngayon, di pa rin ako nakakakuha ng pera dyan eh. So wala kang babanat sa akin. Tignan mo, pansinin nyo. TikTok, Facebook, pansinin ninyo. Walang ads. Wala. Pati stars ko, deactivated eh. Sa Facebook? Wala akong ads. Wala akong kinikita dyan. So kung ano ba, papalagay mo, kukonsider mo na kumikita ako dito sa ginagawa ko dito, 'di ba? Halimbawa dito, kumikita ka agad diyan sa ginagawa mo diyan. Ano namang masama? Naghahanap buhay ako dito eh. 'Di ba? Ano kinasama nun? O yun. Yun lang. Ito lang kaisa-isang kinikita ko sa social media. Bukod dyan, wala na ako ibang kinikita sa social media. Yun, next question. Tanong naman po ito, ay nawala yung tanong. Ito, Rashid, sa likod po ng ice wall, may civilization daw po doon, and why US warn us to go there? The US warned us not to go there. Oo, meron possibility, sabi nga raw nila. Pero ano yan, hindi na hollow earth theory yan. Ibang theory naman yan. Yan yung flat earth theory. Flat earth theory. Yan yung flat earth theory. Na merong bilog yan, diba? Tapos, susun yan, bilog pa ganon. Na etong na to, ice wall yan. Ice wall. Tapos dito, may ibang civilization, ice wall pa rin yan. Iba pang civilization, ice wall pa din. Ganon yung itsura. Hindi ako naniniwala ron. Bakit? Kasi kapag ka nagpalipad ka ng eroplano, makikita mo yung ice wall na yun eh. O alam ba, nakita mo yung ice wall, makikita mo kung ano nasa kabila nun. Diba? Wala namang naglabas ng kahit na dun eh. Yung Red Bull nga, inakyat yun. Yung Red Bull na group, Red Bull yun. Sinakyat nila. Di daw totoo flat earth. Talaga ba? Oo. Hindi ko alam yun. Hindi ko nakita yun mukhang may nakita. Saan mo nga sa akin yung pag nakita mo ulit, ha? Noted pa. Yung Red Bull. Mahirap kasing paniwalaan yun eh. Bakit? Kasi sa mahabang panahon nakita na natin yung iba't ibang paraan kung paano nakaakyat sa outer space yung yung iba't ibang mga spaceship eh. Tapos nagpadala sila. Okay, sige, sasabihin mo, hindi pinagkakaisahan tayo ng NASA. Hindi lang naman NASA ang aeronautical di ba? Aeronautical Space Station eh. Hindi lang NASA ang nag-iisang nagpapadala ng rocket ship sa outer space. Kakapadala nga lang ng India ron eh. 'Di ba? Meron din tayong sariling ganun eh, sari manok. Meron din tayong sariling ganun. Ano yan? Pinagkakaisahan tayo ng lahat ng gobyerno sa mundo. Talaga ba? Magkakalaban nga yung mga yan eh. Magkakalaban yan. Isa pa, ang Amerika at saka Russia, meron dalawang magkaiba. Ang mga astronaut sa Amerika, ang mga cosmonaut sa Russia. Kung ba naman sabihin sa akin, parehas ang nire-report ng dalawang bansa, kahit magkalaban sila, tapos nagsisinungaling silang dalawa. Yes. Diba? Hindi nagme-make sense yun. Pag dalawang magkalabang bansa, iisa sinasabi, totoo yan. Totoo yan. Isama mo pa China, nagpalipad din naman ng China recently, diba? Tignan mo, isa lang yung ISS, International Space Station, 'di ba? Iba't ibang mga bansa pumupunta roon. Minsan-minsan ang China nandoon, mga mga parang astronaut nila doon, yung mga spaceman nila doon. Yung Amerika nagpapapunta rin doon. Ang Russia nagpapapunta rin doon. Ang Japan nagpapapunta. Ang daming iba't ibang bansa nagpapapunta sa ISS, 'di ba? International Space Station. So dami ng bansa na 'yon, lahat tayo pinagkakaisa ng mga putang inang magkakalabang mga bansa. Hindi na nagme-make sense yun. Ang nagme-make sense dyan, yung mga magkakalabang bansa, iisa ang sinasabi, that must be the truth. Yun ang sagot ko rin.
Next question. Tanong naman po ni Lods Sayman. Sabi niya po, Lods, ano masasabi mo sa pagkahuli kay Alice Guwon? Yes! 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 Ayos! May pahabol na tanong. Na kaya naman po palang huliin ng mga fugitive na nagpunta sa ibang bansa, bakit hindi pa rin mahuli si Sian Gaza? Kasi si Sian Gaza kasi, hindi naman kasi a matter of public interest yung kaso niya eh. Private interest lang yan eh. Good evening everybody. Ay, may mga nagdatingan, 4 na set ng motor. Ngayon, going back dun sa sinasabi ko, si Alice Guo, ano yan eh, people of the Philippines yan eh, 'di ba? Hindi katulad ni Sian Gaza, private individual yan na isinampahan ng kaso ng isa pang private individual din. So hindi yan matter of national interest. Yun ang sagot ko dun. Brother, ikaw muna sumalang dito para makapagtanong sa akin. Sige, entertain mo muna ang ating mga bisita. Wait lang po. Okay. Tanong naman, tapos na po. Naka-live tayo. Shoutout mo na kayo rin sa live. Shoutout mo na kayo rin sa live. Ito Facebook, ito TikTok. Shoutout sa Okay, Facebook, ito TikTok. Hello guys. Hello everybody. Dito na kayo umain para tambay-tambay na rin kayo habang naka-live ako. Sige, Gail, next question. Tanong naman po ni Jones. Idol, tama ba kung magtampo ka sa magulang mo dahil hindi naman sila supportive sa gusto mong gawin? Alam mo, ang obligasyon ng magulang mo, ibigay sa'yo basic necessity. Diba? Okay, sige, palagay mo na moral support. Pero kung nakikita ng magulang mo, nababagsak ka dun sa plano mo, puta, hindi naman na obligasyon ng magulang mo na pati kapritsyo mo susuportahan pa. Diba? Hindi obligasyon ng magulang mo yun. Ako naman, nagtataka ako sa'yo, ba't kailangan mo pa ng validation ng magulang mo? Diba? Ba't hindi kanatan mo na lang yung kakanatan mo? Diba? Ano ba gusto mo? Maniwala sa'yo, wala kang proof of concept eh. Diba? Gawa ka muna proof of concept, gawa ka muna resulta. Pag nakakakita na ang mga tao ng resulta, this goes in general, hindi lang magulang ha. Pag ang mga tao nakakakita na ng resulta, tignan mo, unti-unti sumusuporta na sila. Nung umpisa, nung nagsisimula ako rito, mukha akong tanga eh. Diba? Pinagtatawanan pa nga ako ng mga tao eh. O ngayon nakikita ninyong umuusad na, di kalawat ka na ng puntahan nyo rito. Ayun to. Nanonood ka pa. Okay. Okay, sige, go. Panatan nyo na. Alisin nyo muna to. Buksan mo muna sir yung kalan. Bubuksan ko muna yung kalan. O sige, sandali lang. Bubuksan muna ng kalan. Mainit Time out muna. Time out muna. Dali, bubuksan muna natin ang ating kalan. At ating kalan ay bubuksan. Ayan, sabi ni Kevin Balls, boss, mukhang nakakatalino yung sinigang mo. Hindi ako makakapag-claim ng gano'n. Basta may gulay to. Hindi ako makakapag-claim ng gano'n. Takina, scamming yan. Pag nag-claim ako sa inyo, nakakatalino yung Pagpunta mo dito, sir, may medal ka na. Hindi, pagpunta mo rito, may sinigang. Pag naubusan ka, sabaw na lang. Sige, go next question. Sabi po ni... Ayan, Abraham, akala ko kung nagtatrabaho sa'yo yung mga dati mong kaklase. Doon sa kabila kong hanap buhay. Hindi dito, ito pang public ito eh. Meron akong private na hanap buhay. Doon nagtatrabaho sa akin yung iba. Hindi dito, hindi, takina, wag kayo, don't be fooled, hindi ito negosyo ko. Ito yung pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon mano-mano. Pero meron akong ibang hanap buhay, takina, hindi ito yung hanap buhay ko. Takina yan. Saan ka po tayo? Yung tindero nyo ng sinigang, may sekretary. May sekretary yung tindero nyo ng sinigang. Yung namamasura kasi may sekretary ka Oo, dala. may sekretary dala. Gago na yan. Sige, next question. Ayan, sabi tuloy ni Melba Tuling Pregoner, 2 po ako na pinapanood kita sa TikTok at FB. Ayos. Sige, next question. Okay yun ha. Saan ka download sa tanong ni Halo? Andito lang ako sa Mahabang Parang Barangay Hall sa Angono, Rizal. Angono to ha. Baka magkamali kayo. Tangina, meron ding Mahabang Parang Barangay Hall sa Binangonan. Kalahating oras yung mula dito. Uy, ayoko na. It takes one to know one. Tangina si Gail, dun pumunta eh. Pagtingin niya, sir, saan po kayo banda rito? Sige, go next question. Tanong naman po ni Kokoy Dakolokoy, boss, mayaman ka ba talaga sa pera? Hindi, mahirap lang ako. At tindero lang ako sa kanto eh. Bakit alam mo nakita akong pulang Jaguar? Huwag ka butang ina mo. Huwag ka naman, tangina mong ingay mo eh. Huwag ka na maingay. Leche ka. May nagtatanong ano daw kotse mo sa STI? Wala, mahirap lang ako. Naka-tricycle lang ako.
Sidecar lang po dala niya. Sidecar. Ito, sidecar. Ito, tindero lang ako ng pares, gano'n, basurero, gano'n, tindero sa kanto. Wala, mahirap lang ako. Kaya maniniwala dyan kay Gail, may Jaguar kapag nalalaman We. ka. Tangina mo! Huwag ka naman utangina mo, gago ka, nakalive tayo. Ay, nakalay. Sorry. Sige, go. Ayan. Sabi naman po ni Charles, totoo ba na sa Bible yung flat earth theory? Hindi ko masabi diretso eh. Kasi dyan to, 40:22 ni Isaias, nakasulat, siya na nakaupo sa balantok ng lupa. He who sitteth in the circle of the earth. Ngayon, kung kung ang pakiwari mo dun flat earth yun, pwede kasi yun eh. Lulusot sa flat earth yun eh. Kung ang pakiwari mo naman dun, spherical lang mundo, lulusot din naman sa spherical earth yun eh. So bala ka na, basta ang sigurado ko, nagpapunta ng spaceship sa ibabaw ng mundo, tapos pinicturan mula dun sa ibabaw, bilog ang mundo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Bahala ka na. Pero, gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, diba? Pag mga magkakalabang bansa, iisa lang naman ang pinapakitang picture, katulad nung pinapakita sa Google Earth, that must be the truth. Yun malamang ang totoo. Bakit? Magkakalabang bansa yun eh. Alam ka naman pumayag ang Russia na binibilog ng ulo ng Amerika ang mga Russian. Diba? Google, technically, ang Google Earth, American company yan, hindi naman rin Russian company yan eh. Pero accessible pa rin sa Russia yan. Papayag ba naman ng Russia na, diba, flat pala ang mundo, tapos ang pinapakita ng Google Earth, bilog. Diba, pag magkalabang bansa, parehas ang sinasabi, puta, totoo na yan, maniwala ka na dyan. Huwag ka na matigas ang ulo. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Navi, boss, tingin mo ba mapapasama ka sa rapture? Hindi ako sigurado. Mahirap kasing mag-assume diba? Basta ang alam ko, gaya ng sabi ni Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ni Kristo. Nililimot ko ang nakaraan, nagtutumulin ako sa gantimpala. Kaya kung mapapansin nyo, diba? Okay, sige. Naglabas ako ng isang video halimbawa na ina-awardan ako ng isang prestigious na award-giving body, diba? Isang video lang yun. Tapos pagkatapos nung kinakalimutan ko na yun. Panibagong award na naman, panibagong trophy uli, panibagong panibagong certificate na naman ang binibigay sa akin. Yung ibang mga certificate, pinagbibigyan ako ng certificate ng kung sino-sino, hindi ko na pinapakita, hindi ko na na-upload eh. Yun. Basta ako, ang ginagawa ko, nagtutumulin ako doon sa hangganan ng gantimpala ni Kristo, tapos nililimot ko yung nakaraan. Kaya tignan mo, kahit ano pa achievement ko, okay, isang achievement, lagay sa library. Isang achievement, lagay uli sa library. Tapos yung iba rin, hindi nyo na makikita eh. Hindi ko na ina-upload yung iba. So sobrang dami na, hindi ko na ina-upload. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Paul for you. Ano pong update sa debate nyo ni Bugoy Drilon? Hindi ko kadebate si Bugoy Drilon, gago. Ano dong update do? Politiko si Bugoy yun na eh. kuy-kuy yun, sir. Bugoy na Drilon yun, sir. Iba si Bugoy Drilon. Leche Two ka. jutes. Two jutes. Parang muffins. Two jutes. Dalawang Dalawang order. May kanin? Okay. Thank you. Salamat. Ingat po. Ayan. Okay, next question. A ka daw muna, sir. Sabi ni Marcos. Sige, go. Next question. Tanong ni Tortang Manok. Putang ina, tortang manok. Mga pangalan. TikTok yan, no? TikTok. Tanginang yan. Tortang Manok. TikTok talaga, puta, puro leche yan eh. Sabi niya, anong pwedeng advice sa taong may malaking pagsisisi na nagawa sa buhay? Mag-move on ka na, patawarin mo ang sarili mo. Tanginang yan. Diba? Ano pa gagawin mo? Magluluksa ka pa. Wala na nga eh, diba? Gawin mo na lang yung kailangan mong gawin. Ano kailangan mong gawin? You live your life. Hindi mo na maitatama yung mga bagay na nakaraan. Ang pwede mo na lang gawin, mag-move forward ka sa buhay, tapos gumawa ka ng mga matitinong bagay. Baka sakali matakpan mo lahat ng mga kalokohan mo in the past. Diba? Ganun din naman ginagawa ko. Para-parehas lang naman tayo ulol eh. Para-parehas lang naman tayong siraulo. Hindi naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako lumitaw sa social media na mukhang siraulong tao, tapos mabuting tao pala ako, diba? Ayun, tingnan mo, ginagawa ko. Okay, so magpakamatay ako, diba? I will just live for other people. Nakakatulong ako ngayon sa kapwa-tao ko. Ngayon, habang nagsasandok sila, napapanood nyo ngayon paano gumawa ng pera. At least alam nyo naman paano gumawa ng 1 milyong piso. Eto nga, puta. This is as real as it gets. Tingnan nyo. Ito mo. Ito, at saka ito, iba kulay. Paso yan eh. Tamo? Paso yan. Kamusta naman ang paso mo, sir? Masakit, mahapdi. Mainit, yung pakiramdam. Tinitiis ko lang. Teka nga po, putang ina kaya pala mainit eh. Ang inang yan, nakalimutan mong nakabukas to late. Chika, kaya pala sabi ko putang init, pati yung katawan ko uminit. Nakatutok pa ako rito eh. Yung sabaw. Nakatutok pa ako rito. Masarap ang sinigang dito, mainit-init pa.
Mainit para sa malamig Mainit na panahon. mainit talaga. Sobrang init nga. Napapaso na ako rito sa pwesto ko. Sige, next question. Tanong ni Unknown, Sir, bakit pumayat ka? Nakakapayat talaga kasi ito eh. Pag alam mo na, pagka bumabakbak talaga, tumatrabaho ka, papayat ka talaga. Kain ka ng kain. Pero dumarating na nga sa puntong nagugutuman kami. Tangina, nagbebenta kami ng pagkain, tapos kami hindi nakakain ng maayos eh. Pagkagising, diretso ka agad palengke. Wala nang oras para ano eh.